Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras mga kabanat, eksakto ng 7:41 ng pagkaaga. And ang oras na yan hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Ay, buenos dias mga ka-vlog, mga ka-tweet, ka-Facebook, iba tala mga basher, mga troll. Aldo po kita ko dyan mga kabanat din Martes, petsa 26 kan August 2025. Bago na bagod gising mga kabarangay, kabanat. Ganyan pong Tuesday, walang pasok. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Talagang hindi totoong long weekend. Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Ang bihira, halos mayo na talagang laupo sa eskwela. Trabaho, dahil po kasugba po, deklarado kan na DILG, ay di pong sama ng panahon na makakaapekto digdi po sa Bicol Region, particular na po. Mayo po kitang laog sa eskwela, sa trabaho, magiman pong sa pampublikong opisina or sa mga pribado. Katakod kayan mga Dabarkads, aramon ta po ang lagay kang panahon mga tugang habang kamupuyaw sa saindong harong. Ano man po ang ginigibo nindo, aramon ta po ang weather update sa Pag-asa Legazpi. Kay banad ta si Sir Ariel Samudjo. Sir Ariel, good morning po. Live ka sa BBS 91.9, digdi po sa Naga City, sir. Bakit na agaman po? Ma-update lang po kita sa lagay ka na panahon, sir. Kamusta po ang kabugtakan ta digdi sa Bicol? Pada gusto mo kitang naapekaran kani yung low pressure area na kung saan nga ni yung sentro kan LPA, huring namataan man sa may kadagatan kang Paracale, Camarines Norte.
So sa ngunyan po inaasahan taan mga kalat-kalat na mga paguran, minsan may mga pagkikilatasin pagdaguldol, digdi man sa to sa Bicol region. Ini pong uran na ni Sir hanggang noorin ini Sir Ariel. Sa nahiling ta po, posible pong ngunyan na maghapon ang mga pag-uran-uran. Then by tomorrow, pwedeng magluwas man girari ang ang init kan saldang, pero mga Huwebes hanggang Biyernes Aha. pwedeng makaigwa na naman ulit ng mga pag-uran sa magiging epekto naman kang kang habagat. Kamusta po ang uran? Dakul ining tubig tabi, delikado ini sa mga sa mga binabahang lugar po, Sir Ariel. Sa ngunyan po, yung mga pag-uran, posible po ini yung magkaigwa ng magkosaman, mga localized flooding, lalo na duman sa mga areas na urbanized, sa mga low-lying or sa mga haraniman sa mga kasalugan. Ining duros tabi, Sir, para sa mga parasira. May kitang gale warning, alagad dubli ingat po kita dahil nga ni sa katamtaman man na pag-alon kang kadagatan digdi sa sa Kabikulan na kung saan nga ni ang taas kang alon pwede man mag-abot sa 1.2 to 1.8 meters. So, delikado man po sa mga lalo naman sa mga nagagamit ng mga saralit na sasakyang pandagat. Ini pong LPA, saan po ini na bilog para sa kaaraman mga tugang? Saan po na bilog ining LPA tabi, Sir? Nabilog po iniyo sa may sa may east of Eastern Visayas. So naggiro pa siya pa northwest. Nagbaybay siya digdi sa may coastal kang Eastern Visayas. Ganing sa may sa may east of Bicol region na kung saan ngani as of 3 AM iniyo na sa may kadagatan naman kang Paracali, Camarines Norte. So inaasahan po na magko-cross ini sa may Central Luzon, papaluwas man sa may West Philippine Sea na kung saan ngani nailing ta na pag iniyo na sa may West Philippine Sea na nagdadakula man ang tsansa na mabilog na ini sa sarong bagyo kapag iniyo nasa may West Philippine Sea. Makaka-apekto pa po yan sa to kung ini po maging bagyo tabi, Sir Ariel. Kung maging bagyo po iniyo na nasa West Philippine Sea, di naman po ining direkta makaka-apekto sa to sa Bicol. Pero yung habagat, posible man sa to magdara ng mga pag-uuran pa man, mga scattered rains digdi sa Bicol. Pero data naman na iling na tumukusugon talaga mga pag-uuran. So mabalyo pala digdi sa may sa to ining LPA tabi. Iyo po, macross inasa na macross siya digdi sa may sa may Central Luzon area. Ang sentro niya. Ano po ang kuskan na sobrang nahilig mi po, Sir Ariel, makikibarita na kami sa inyo dyan. Ano po ang kuskan si sobrang uran dyan po sa Albay? May mga lugar po kaming nahilig sa social media na ragasa po ang tubig, Sir Ariel. And dahil po nga sa epekto kang low pressure area, kung kaya may mga pag-uran po kita. Grabe, epekto na po kang LPA. Grabe po ang uran dyan sa Albay? Di man po masyado. Kaya, di man siya uniformly distributed ang mga pag-uran. Mga lugar na makusudulag ng mga pag-uran, lalo na po sa mga mountainous area. So, na-enhance kang topography ang mga pag-uran. So, si mga mabiyahe ko niyan, ano pong advice mo po, Sir Ariel Zabudyo, sa mga mabiyahe ko niyan, yung may mga importanteng lakaw? Doble ingat na lang po kita. Inasahan may mga pag-uran pa kitang mamatian. So, dara kita ng mga panangga sa uran. So, then mga tabay po kita sa mga weather updates. Sunod bang kita sa mga pinaluluwas na advisory kan mga proper authority. Okay. Sir, thank you very much. Mabuhay ka. Ingat po dyan sa Albay, Salamat Sir. po. Good morning. Okay. Benji Rivera, Radyo Bana. Okay, mga tugang, si Sir Ariel Zabudyo kan Pag-asa Ligaspi. Ingat na lang mga kabanat, yung pong mga may importanteng lakaw ngunyan mga partner. Lalong-lalo na yung mga talagang may yung ka po dyan partner. Yun nga yung importanteng lakaw, dapat mag-ingat na lang po ha. Yung pong mga malakwat siya sa laman lang dyan, dyan na lang kabusarong nindo ha. Baka dyan mapaot pa yung 4x4 nindo, basulo na naman nindo, baha.
Basulo na naman ito mga kontraktor. Oras mga partner, 7:51. Kaya no classes at all levels. Work in government offices suspended po kunyan August 26. Yan. Yan po ang panawagan kan DILG. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Oy, sa mga may init na bareta ko dyan mga kabanat, ha? Sa mga may init na bareta ko dyan sa nasyonal, ako, yung pong issue na naman, flood control, ako. Sana mga kutugang turultol, ano po, maginang lesson ining nangyari sa Sarog District Engineer matapos na mismong si Congressman Leandro Legarda Leveste. Yan, aki po ini ni Senador Loren Legarda. Yes. Nireklamo niya ang sa iya pong district engineer. Sana all. Sana all napapa-intrap po sa ibong district engineer dahil sa pagpurbar na panunuhol digdi po kay First District Congressman Leandro Legarda Leveste kan Batangas. Nako. Nagreklamo po si Leveste, Congressman Leveste, sa mga pulis. Sabi niya sa mga pulis, punta kayo dito, here na me, Congressman Leveste here, ipapa-interrupt ko. Ining si District Engineer Abelardo Calalo. Tama, Calalo, na ako ay tigba-bribe or sinusuhulan ng 3.1 million. 3.1 million pesos kasasadit magka 3.1 million. Si Congressman Leveste po mga tugang para sa kaaramang kagabos mga kabalat. Ang 3.1 kay Congressman Leveste garo man nako super yaman ini Congressman ni partner. Yes, si Congressman Leveste po mga tugang is siya ang pinaka mayaman na congressman, hindi nyo alam? Tapos susuhulan mo ng bribe money? Nako. Nako, si Congressman Leveste po, mga kabanat, para sa day nakakabisto pa, no? Si Congressman Leveste, daog po ka ni sayaman si kinakapatid kong Camille Villar. Daog niya si Senador Mark Villar. Yes. Ito yung richest Filipino politicians holding office in 2025. Baka po na yung nakakaaram sa mga kababayan sino ba naman yan si Leveste kasi siya na yung binibigyan. Ayaw pa. Ilingon din ko mga kabanat, si Congressman Leandro Legarda Leveste, siya lang naman po ang pinakamayaman na politiko sa Pilipinas. Daog niya po si kinakapatid na Mark Villar, daog niya si kinakapatid na Camille Villar, daog niya nga po si Presidente Bongbong Marcos sa yaman, ang mga Marcos mayayaman. Pero, hilungan mo, Leandro Leveste, the richest Filipino politician. Siya lang naman po, ang pinakamayaman na Pilipino. Nagdupang-duwa sa iya anyway.
bakong pinakamayamang Pilipino, the richest Filipino politicians. Daog niya si pangduwa lang sa iya si Jose Alvarez. Pangtulo lang sa iya si House Speaker Martin Romualdez. Pangtulo lang sa iya. Kaya sabi ni Congressman Leviste, PNP, Congressman Leviste here, pwede bang huli nyo? Actually, bako naman pong entrapment pala nangyari. Bako na partner entrapment na partner Junile. Ang nangyari pala, inig si district engineer, ini po ang example na talagang walang hiya. Ini pong si District Engineer Abelardo Calalo nagduman sa opisina ni Congressman Leviste. And yaon na po siguro sa opisina ni Congressman Leviste, engineer, ano ang sadya mo? Si engineer, ready partner. Ready yan sa iyang eco bag. Ready yan sa iyang eco bag na may laman pong kwarta para kung igwaman sindang deal, automatic na itataon niya po kay Congressman Leviste ini pong kwarta. Kaya lang po, sabi ko nga Congressman Leviste is the richest Filipino politician. Ano man ta masisilaw ka arong kaning kantidad? Tadawa pa siguro pirayan. Araman ni Congressman Leviste na iyan is hali iyan sa masama. Galing din naman sa taong bayan yan. And actually, kami ang gumawa ng batas para magkaroon ng pera, magkaroon ng pondo ang DPWH para sa flood control. Ba't mo ibabalik yun sa akin? Yan. Kaya, sabi ni Congressman Leviste, Police, punta kayo dito. Kasi itong si District Engineer Abelardo Calalo is ako'y sinusuhulan. Yan. Arabutan naman si mga PNP and inaresto na nga po ining si District Engineer Abelardo Calalo. Yan, ano po. Hindi niya bistado si Congressman Leviste, ha? Pero nag-ano siya duman. Pag may, partner, pag madyan ka sa district office, kansarong congressman, may appointment ka. Appointment ka. Kaya siguro, nagduman si District Engineer Calalo, Sir, pwede ho ba akong makipag-meeting? Something like that. And siguro si Congressman Leviste, may issue ang DPWH, district engineer niya yun, dinumalan niya. Kaya sabi kan PNP sa investigation po kang PNP, nag-abot po si Congressman Leviste dumal sa iyang opisina and may CCTV and yaon na nga ining si Calalo, pigahalat na siya and nag-ulay and madaling sabi nagpurbar mag-bribe, magsuhol ining district engineer na ini. Kaya nagluluwas po mga kabanat na dakula ang role kan mga district engineer sa mga palpak na mga flood control. And sinda po ang nagiging bagman para makaabot kung kisay man po na itatao ang mga suhol sa mga congressman. Gustong sabihon, ang mga district engineer ang nagiging bagman kan mga kontraktor sa kunyan sa investigasyon sa kaso duman po sa Batangas, duman po nagluluwas na si DE
kalalo, iyo po ang matao, mabribe kay Congressman Liveste para dahil na po magpaimbestiga sa flood control duman sa Batangas. Yan. Aron po kaya nagluluwas sa kunyan ang bareta. Kasi kung hilingon mo po talaga kunyan mga kabanat, ano po, hilingon po dito kunyan mga kabanat, si Congressman Liveste, dahil matawaran ang yaman, partner. Big time siya. Sabi ko nga daog niya sa yaman ang kinakapatid kong si Mark Villar. Ano? Daog niya sa yaman. Daog niya si kinakapatid kong Camille Villar. Daog yan. Kaya mga tugang, bakong imposible na si Liveste magsubong sa miyembro ka na PNP na Congressman Liveste here, paki-aresto nyo itong district engineer ko kasi sinusubukan niya akong i-bribe. Yan. Kaya na-aresto po ining na district engineer. The best, ano po? The best kasi igwa ng congressman igwa ng congressman na nagpapatunay na hindi lahat ng congressman buhaya. Palakpakan, kalaplap tayo dyan. Nagpapatunay na bakong lahat na congressman is buhaya. Tas sabi baga kaya ni Mayor ni Benjamin Magalong, mga congressman, kaya dapat pangalanan. Dapat kasi talaga pangaralan kasi nadadamay yung ibang mga congressman na iba po involved talaga din sa flood control. Kasi may mga ang district engineer, ina-appoint niya partner kang congressman. Tama? Ang district engineer, bago ka po maging DE, ang congressman ang na-appoint sa imo. And, sa pagkakaaram ko lang mayong politiko, mayong congressman, mayong gobernador na sa lugar niya may hiling ang palpak na patrabaho. Yes, ika-mayor ka, congressman ka, may proyekto dyan, partner. Tapos, sasalaulaol kan mga kontraktor. Lalong-lalo na po kung hali sa ibang pondo. Araw po kani ang nangyari sa sitwasyon duman sa Batangas. Tal sabi sa sa kuyang source, case-to-case basis ngayon, KBG, case-to-case basis. Sa kaso kaya digdi sa to sa Kamsur, Ibaman. Ang kaso ta digdi sa Kamsur, Ibaman. O arog kaling along apo digdi, ining kasugma si Tig-Isyo ka, Tig-Isyo tang Centerways Construction. Ang kaso magkan na Centerways, kaulay ang DPWH o sindang nag-uulay and digdi sa 3rd District na to tolerate kan DPWH 3rd Engineering ini pong Centerways Construction na magpatrabaho samantalang sinda po ang nakalista duman sa mga sinasabi ni Mr. President na may mga anomaliyang trabaho sa flood control. Digdi pa po naaraman ta na ang Centerways Construction, mga kabanat, nanggagana pa sa bidding. Digdi sa 3rd Engineering. What happening, Tito Boyet? What's happening? Kaya, sa mga kaso po, case-to-case basis, iba-iba po ang nangyayaring kaso kaning mga flood control. May mga flood control din na na pakaray. Nagagamit din kan iba pong mga kalaban sa politika. Flood control. Gaba, daraot. Pero yan po kasi dapat in-inspection yan ka DPWH. O balikan ta duman sa Batangas. Ang sabi po ni Congressman Liveste is sinusuhulan siya para dahil na magpaimbestiga duman sa palpak na patrabaho. Saan po hali
ang kwarta. Sa po hali, ining kwartang isusuhol digdi po kay Congressman Liveste. Siyempre duwa sa kontraktor. Kasi puminalpak, nagkabariyada na. Pare, sabi tayo dito. Pare ko, yung patrabaho mo dito, palpak. Nagiba agad. Anong problema? Mag-ano tayo, gawa tayo ng paraan para wag nang mag-imbestiga. Araw po kayo nang nangyari. Kaya ining district engineer, ining saro sa inapod na walang hiya ni Presidente, nagpurbar na i-bribe si Congressman Liveste na dahil niya lamang binasa si Congressman Liveste, kahit pa ako hindi ang pinakamayaman na congressman, kahit pa ako ordinaryong congressman at hindi ako mayaman, hindi ko tatanggapin yung perang yan kasi nasa mainit tayong issue ngayon. Naglilibot si Presidente, dinudumanan si mga nagagabang mga proyekto, tapos ikaman, kitaman digdi. Maparapalusot ka rin mga patrabahong ini. Kaya, digdi po sa mga tugang sa Kamsur, sa Camarines Sur, gulpi pong mga flood control din na nagkararaot. Yes! And gulpi din pong mga kontraktor na yaraon po digdi sa na pinangaranan po ni Presidente Bongbong Marcos na yaw na nga din po digdi sa 3rd District na nagpapatrabaho. Yes! Nagpapatrabaho ka ni pong mga flood control and sigol po sa sakuyang source. Parikoy, pigmamadali na po kan centerways yung mga proyekto ninda pinagarama outro and pinapakaray mo niya. Ilangon mong mga katarantanuhan ini kan centerways. Ang sabi sa ko kan sakuyang source partner, the truth is, ang centerways, may mga patrabaho niyan, si Mixer, si Paka Malablaw ngayon din ng timpla, kan simento, ay pina-re-strong. May mga proyekto ngayon ko dyan na pinapakaray ko dyan sa 3rd District. Mga taga 3rd District, check din do. Puon da po. Puon po kan magkaigwalin na issue digdi sa mga flood control and sa balyo kan mapangaranan ni BBM, ni Presidente, di pong centerways construction, mga kabalat, labo-labo pa ang mga patrabaho kani sa 3rd District. Dahil na nasupong ining si District Engineer. Ngunyan, si District Engineer, si DE po, mga tugang, sinugo ko si partner, si Darius Biquillo. Sabi ko, ika-partner, kagalang-galang ka. Respetado kang journalist. Sa Amerikana mo pa sana, dara mo na. Pag nagdalan sinda ka ng programa ni Darius Biquillo, pag naisin na nadara kang Amerikana ni Darius, hindi ako na lang. Kaya sabi ko Banat Patrol Darius Biquillo, partner Darius, hanapin mo si District Engineer. District Engineer partner kan 3rd Engineering, grabe po ang sa indang mga anomalya digdi po sa 3rd District. Kaya lang sabi sa ni Darius Biquillo, ni partner, idol, si Engineer Doloeras. Si Engineer Doloeras kaya partner, ang District Engineer kan 3rd, nowhere to be found. Nagal sa balutan na kaya. Ayaw na kaya yan sa opisina. Dahil mo na kaya ma-reach si District Engineer Doloeras. Yan, Doloeras ba? Nagdulag na kaya yan. Sabi ko, paano ba yan magdulag na? I cannot be found na kaya yan.
Kung gusto mo kaya, mag-iba lang kita magduman sa kanaman, ika kaya makakasabi na perming mayo si district engineer dyan sa iyang opisina. O pambira, sabi ko, ang ihapot mo, Darius, pag nahiling mo, ano ta ang centerways? Baka po, sanay pa nakakaram ang centerways, iyo lang naman po ini ang nagtaong 30 billion pesos na campaign fund ni Chis Escudero. Ano po? And sa latest na news ngunyan, ang centerways saro na sa pinadarahan. Surat kang Senate na dapat mag-abot siya sa investigasyon. Ini pong centerways construction. Paano maimbestigahan kang Senate ang centerways na nagtaong aning 30 milyon? Naloko na paano ta kayo imbestigahan na nagtao ka sa kung 30 milyon? Kalukuhan ba nga, may kalukuhan kitang mga Pilipino. Kaya, abangan, kaya digdi kita projecon tayo din si Engineer Doloeras. Projecon ta po ining si Engineer Doloeras Canton Engineering. Ta nasa hot water po ini. Ta sa kabila na ini pong centerways construction, wala pa kasing may pa kasing written na report na iban ini pong mga contractors na ini. Kaya lang verbal lang sinabi ni Mr. President may kakasuhan, may papakulong. Pero nagusin na nagbabali sa bidding and sa kasamang palad is naggagana pa. Luko-luko ining DE na may pagkatulisan ining si DE. Sa ika-DE na kahiling, na mismong si Mr. President na nagsabi, ito ang mga kontraktor na nakinabang sa bilyon na pondo sa flood control na palpak. Tapos may hiling mo kulping patrabaho din sa 3rd district, naloko na. Ay, nako, sika na kahiling ka ni. Kaya, kung nagdadagog ka po, Engineer Doloera, sir, may pagka, may pagkatulisan ka, di nahiling mo ng balasubas magpatrabaho, tatawanan mo pang project kung bako ka. Third, sarong-sarong talaman, alam nyo, ilangan po dito mga project, sipig post ko sa imo kasugba, sipig forward ko sa imo. Ilangan po dito mga kabalat, construction sa Calabanga, ini po, list of flood control projects, 3rd District, Province of Camarines Sur. Number 1, project title, Construction of Flood Mitigation Structure at Barangay, malabo kaya, basta Calabanga, contractor, centerways construction, cost 96 million 344,000. Kung bako ka man talagang visit ka, may kalukuhan ka may kalukuhan ka. Uya pa, number 13, pangduwang transaksyon. Construction of flood mitigation structure, Kamaligan, Camarines Sur, Centerways Construction and Development Inc. 43,419,000. Pangtulo, rehabilitation of Bicol River. Bicol River. Kinalkal na partner. Kinalkal na. Tig-dredging, mga kabalat. River flood control structure. Ikim. Ikim sinek. Naikim na si Pundo. Kung bakong naikit. Naloko na. Hirak man sa tong mga taga-Camarines Sur. Kadakol-dakol man po, mga kabanat na mga kontraktor. Yes, they po sinasabing lahat na mga kontraktor is bad. No.
may mga nalulugi man pong kontraktor. Yes, may mga nalulugi man. Bako po gabos na mga kontraktor is big time. Ano po? Pero ining mga araw ka ni mga kontraktor ay nako. Hilong dito ha. Barangay Ika-Ikit. Barangay Ikim Section. Ikim Kalakman. Nakakaagpo digdi. Centerways Construction and Development. Ano pa, igwapasin ng 144 million. 144 million. Kala dredging din da ining mga kalot-kalot, makalot ka lang sa daga, may 144. Ay, naku. Sa malasubas na po mga ginigibo ka ni DE. Kaya sabi sa ko ni partner Darius, idol, yung hangarin mo na ma-interview si DE cannot be. Ano ko, why? Haloy na kaya din naglalaong si DE. Poon gaya kan ma-issue ining Centerways, si DE gaya nagal sa balutan. Pero ngayon, dagos-dagos ang bidding. Ay, nako, naloko na. Kinakahilig ka ng katarantaduhan kan district engineer tanig di sa 3rd district. Sino? Si sayang nag-appoint. Si Gabi Burdado lang. Ang mga district engineer, mga kabanat, bago po sila nagiging DE, aminon tala po, nagpapaaral po yan sa mga congressman. Yes, first engineering. Kasi, kukondisyonan sila Ayusin mo yan, Andaya Highway. Ayoko ng palpak na patrabaho Araw po kaya, tautruhon ko po mga tugang. Mayo po kitang, anong tawag ba dyan? Mayo po kitang nabistong politiko, dawa pa man po yung 20 bilya, kung sisay pa man yan. In fairness, daway ka mayor, kagawad kapag ang pondo halik sa imo, kung pwede, mayo pong habo mong makahiling ng project din palpak dyan po sa distrito mo. Wayo pong politikong araw kaya. Kaya lang sa sobrang kapasluan, ganid, greed, yun po na yan ang nangyayari mga kabanat, mga tugang. Example, yung nangyari po kay Leveste. Sisay po ang nagpupurbar na mag-bribe sa iya, si district engineer. Kasi gusto na rin niyang ipapundo ang pa-investigasyon. Kaya nakakamundo mga kabanat na digdi po sa Camarines Sur. Yes, Camarines Sur. Yaon po digdi na mamayagpag, nagkukupa-kupa, ini pong Centerways Construction na pigpapa-blacklist ni Mr. President. Nakakuha po silang dakol na mga proyektong flood control digdi po sa 3rd District. And sisay po ang district engineer. Sisay po ang mga nasa Bids and Awards Committee. Kalukuhan yan. Kalukuhan yan, partner. Yung mga barabak na yan. Kalukuhan yan. Pag ang district engineer na nagsabi, meron ba tayo dyan? Tapos na kuruli. Yes! Pag nagtaram na po ang district engineer, mga kabanat na, kontraktor, meron ba tayo dyan? Baktay na. Kung ikaw ang partner kontraktor ka na medyo day kasuno ni DE, day kasuno ni district engineer, wala day ka matatawalang kontrata. Yan ang realidad. Sad but true, partner. Mala, ano ang nangyari? Ano po ang nadiskubrita mga kabanat? Kadakol-dakol digdi pa pampiranan ng sa Kalakman. Digdi kita sa Naga City. Construction of Naga City flood control. Upstream Naga City, Camarines Sur.
Centerways Construction, 52 million lang naman ang project kan Centerways, digdi po sa to sa Naga City. Another, mga kabanat, Ocampo, Centerways Construction and Development Inc., 57 million. Another, Ocampo na naman, Centerways Construction, 57 million. Ano ta kadakol-dakol po kitang mga lokal na mga kontraktor digdi po sa to sa Kamsur. Ano ta pigpaparatawalang kaning mabait na DE kan na third engineering ini pong Centerways partner. Ano ang igwa po sa Centerways Construction na permi pong pinapaboral sa mga proyekto digdi po sa to sa third district. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Hindi ang dapat, mga kabanat, si bago ni Congressman, ex-Congressman, Vice Mayor na ayaw sa korupsyon, Bordado. Arang salamat lang po yan kayan, mga tugang. Nagpaparakururahaw kitang anti-corruption, nagpaparakururahaw kitang ipakarayo ng Andaya Highway, buroto sa naman din doon, buroto digdi sa mga buwisit. Yes! Sige kitang kururahaw, pagbabago, inutang bago ng sadirita ang mindset, mga kabanat. Iyon ang dapat baguhon ta. Pagbabago, anong pagbabago? Inutong ng bago ng sadirita. Yung ugali ta na kapag pipiliun ta ang gusto tang madangog, pipiliun ta ang gusto tang totoo, may mga problema man po sa ibang mga opisina ng gobyerno, pero ayaw man po perfecto eh. Pero araw po kani dahil lamang po nakasaro or dua na kontrata ang Centerways, kundi 5, 6 na mga kontratang dredging, flood control, na mga multimillion po ang proyekto digdi po sa 3rd District. Napano? Napano? Tama bagal sabi ni Presidente Bongbong Marcos. Nung ako governor, mas pinipili ko yung local na kontraktor eh. Yes. Mas ginugusto ko magpaayos ng mga kalsada dito sa amin sa Ilocos. Yung local lang kontratista. May mga kaibigan ako kontratista. Yan ang sabi ni Presidente. And sinisiguro nila kasi taga dyan sila na maganda yung proyekto partner dahil taga dyan sila. Diba? Pero kung araw ka ng Centerways na taga Sorsogon, yung galing Sorsogon dahil hindi na naayos, kita pa din sa Camarines Sur. Baga, hilingon po nindo, perang bilyon ang insertion duman ni Chis Escudero. Perang bilyon ang na-discover insertion kan sa tuya pong kababayan na nagdadara din kasusupgan sa mga Bicolano. Iyo baga. Una nindo, makasupong mga Bicolano, dinuwahan pa ni Zaldico. Yung mga partner, dinuwahan pa ni Zaldico. Pares mga Bicolano. Ini pang Centerways, Bicolano. May sadiri kang wawaw, Bicolano. Makaso, yes. At may sadiri pala niya kang wawaw construction, Bicolano. Nakakasupong po mga. Yes, nakakahiya, mga tugang. Nakaka-low moral. May mga local kitang mga kontraktor, may mga kontraktor din kitang matitibay. Pero ano taday tinatawanan ka na DPWH Third Engineering? Haputon ta kayan. Gabi Bordado, sisay ang nagkaagdi. Ano tamayo ka mong girong? Sisay po ang nagkaagdi kay District Engineer Calalo. Sisay Calalo. Digdi kay Duloeras. Sisay po ang nagkaag kay District Engineer Duloeras. Gamos pong mga district engineer, mga kabanat, ako untala po, is my blessing po yan sa mga congressman. Kaya kung ang district engineer, tultul, arang sa first district, second district, may mga problema man pero inaayos din na. Pero hilingon mo man digdi sa to sa third, mga kabanat, halos gabos na lang pong proyektong multimillion na paduman po sa Centerways Construction,
and kalakagi pa dang si Mana partner, nanggana pa sa bidding, and may project na naman dapo sa pili. Naloko na. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Yan po, nasa ano pa yan ha, na-mention na po yan. Special mention na po yan ni Presidente Bongbong Marcos. Special mention na po yan ni Mr. President, mga kabanat. Ang Centerways, ang Wawaw, yung mga. Pero yun ako dito ha. Ano ni, may bidding nga ni Gunyan sa 30. Boss Darius Biquinho, may bidding nga ni Gunyan sa third engineering. Maski no office. Gana na, mayong opisina, gana si... Ano ko nito? Inig-text na nis ako. Credible inig-text na nis ako. Idol, good morning. May bidding galing ko dyan sa third engineering. Maski no office ko dyan, Centerways ang nanggala. Dawa ba yung si DE, ha? Darius, ini only in the Philippines. Only in the Philippines ni Darius, Napaka-walang hiya. Sabi ni BBM, walang hiya. May bidding nga ni Ngunyan, idol, sa third engineering. Maski no office, may bagyo may bagyo mauran Centerways ang nanggala. Pambihira din po. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Yan ha. Kaya ang issue ko dyan, ultimo yung barbero, para padyak sa workplace, kapihan, piguro layan yung mga flood control. Mga flood control. Hinahalat ko na lang na mag-discuss ka sa kung flood control si amigo kong Paralama. Baka may kaaraman man siya sa mga flood control. Kaya, utrong ko mga kabalat ha, ang Centerways, iyo ang sinasabing amigo, supporter, nagbigay ng 30 billion campaign fund kalakaging eleksyon kay Senador Chess. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Kasubago pa naka-standby ang satuyang Mr. Shoutout. Nasa linya si Tito Boyet. Sana Tito Boyet, naging na lang kitang kontraktor. BBS Banat Patrol. Salamat, Kabinji Marela, pagkaaga. Ginanahan kaya ako mag-discuss ka dita. Say ka nakahiling daw mayong office ng gana da sa bidding. Ako yan ang magic. Naglulukuhan na talaga kita. Alantara lang rulukuhan Yan ang dito. inaapod na magic. Nagrurulukuhan na kita, Tito Buyit. Dawa mayong opisina. Nagkaigwang bidding. Gana si Centerways. Yan ang mga nangyayari ngunyan na focus. Grabe ha, pambira din pero hilugod mo sa balyukan na hanapin daw, tabangin daw tabi Tito Buyit, tay kataga-kanaman. Hanapin daw si ining district engineer na din. Naghaganda kong ng mission order kay Manager Bibot Kalliha, kasugma. Sabi ko kay Station Manager Bibot Kalliha, mahagad kami sa imong mission order, boss, na kami, pa-district engineer, di office, na para mag-interview. Bakong kung ano-ano pa man, ha? Go ahead. Sabi ni Manager Bibot, go ahead. Kaya iwala kitang mission order. Sa bagay, kung sa DPW sa Pagurulo yan, ako yan, Darius Biquinho is the name. Yung alita, ikaw man naka-Amerikana ka man na yan. Pagday ka pa nga ngayon nadara kang Amerikana ko. Di. Darius Biquinho is the name. Kaya nga rin, sabi ko, si Junil Magkay, habo man mag-Amerikana. Igwa na igday sa opisina. Wala. Pero, ano itsura ni Junil Kubo pag naka-Amerikana, iyo yan ang ipighabo dyan duman sa sarong istasyon. Abong pagsunod. Bako, sabi, pala, linawon ta kay Manager Ricardo, bako manda mo sa load. Bako manda sa duty, nagreklamo si Junil. Kundi sa pag-Amerikana. Bain niya yakars.
Oh. Bueno, Kabenji, Oh. sa ako yan baga sa social media, may mga nagluluwas na barita na bawal na daang angkas sa motorsiklo. Naman. Oo. Kung ano-ano naman doon. 10,000 daang multa pag nadakop. Kaya pinagkapudan ta kaso bago Bawal na ang angkas. Oo, bawal na. Dapat sulusulo ka na lang din sa motorsiklo. Pag nadakop ka, 10,000 daan. Sa'yo naman yan nagluwas sa social media. Fake news na naman yung partner. Oo, kaya naka- inapunan ta si Mama Grace Ruas, ang LTO chief, igdi sa Naga. Oo. Pighaputa ang bagay na yan. Ang sabi niya, mayo man ngaya kaya noy. Mayo pa ngaya nga order sa muya na naarog kaya na sitwasyon na nakamotor. Paano lang ngaya itong mga nagbakaling motorsiklo sa laman na akayang bakalon, hulug-hulugan. Madagdag na naman nga sa Saka takip yan ang pambansang hatod sundo Oo. sa mga pambansang sasakyan yan na partner. Oo. Ang sabi niya sa tuya, dagdag gastos na naman yan. Pambansang Bawal service bagay pa lang. kaya, di pabugtakan mo ning sidecar sa pagtios ko niyan. Grabe. Mahal ang sidecar. O mahal ang sidecar. Oo. O kaya ngayon garo ngaya fake news yan. Kaya salamat kay Mama Grace Rojas na maski holiday nagtatrabaho. Saka kinatbiyan titubuyet na yan mangyayari. Oo. Diba? Kaya maray itong pinag-confirmar sa tuya ni Mama Grace na mayo man kanya aron kay nakasuguan ana LTO garo nga fake news ngayon kaya sabi ko kay ma'am thank you very much ma'am sa kumpirmasyon na yan. Pero ma'am, naaring kita mabisita sa opisina. Maparehistro ako ka sa kung Berlina Maparehistro ka sa kung Berlina. Ay, Expired no na problem, anytime. Pigilin ko si rehistro kan sa kuyang Berlina. Nag-expire kan sa Rugsimana. Ayo. Ay sabi ko, how much? Ang mahal pala dito ang insurance. Ano ay pabili? Mahal yan. Ito nga ni si Idol nga ni dyan sa Calabanga, nagpaiba sa kuya ta maparehistro siya. Kaibanan itong mga violation, ang pinakwinta. Kabali si violation. Kaibanan sa violation yan, no helmet, no expired na rehistro kan sa iyong motorsiklo. Pagkatapos sa iba pang violation, ay sa nagluwas na kwinta na 21,000. Anong trabaho ka? Idol. Anong trabaho ka na amigo mo? Trabaho ka na amigo ko sa ini sa kuyan, asindero diyan sa kuyan sa ito? Magaraw. Magaraw. Oo. Sasakitan. Sabi ka na amigo ko. Masasakitan talaga siya kan 21,000 pero kung taga-media siya, chicken. Pwede may uli pang 21. Baka galing na ipababawasan. Kaya Araw mo mga... Paristo ka na tulos. Ang sabi ni Kuya Vico, ang media sarong interview lang 10 million eh. Pagkatapos may saro pang magayon na bikulo. Kaya nagsusuruagan. Ikasalaman lang arasindero, gar talaga masakitan ka sa 21,000 na bayaran mo sa registration. Pero kung helmet, mayong lisensya, kung ikataga media sa Kamarian Panama, ay ayaw yan 21,000. chicken yan, chicken. Ang mahal pala pagparehistro. Kadakol na buwisit no magkibiko so. Si Kuya Biko, iba man ang tirada ni Kuya Biko, Ang sinautan pa niya si Julius Babaw. Oo, na si Julius Babaw. Si Julius Lalim. Malalim. Kaya yan ang sitwasyon ko yan. Bueno, hindi naman kita sa violation of RA 9165 inaapon na shout out. Shout out. May nag-text na sa kunig niyo. Wala bang shout out dyan? Hindi naman kita sa shout out. Violation of RA 9165. Si Kangkang. Pero bago yung report mo, naugma daw ko yan aldaw. Tano? Haloy-haloy na kaming ibana ni Junil. Kung yan palang upig-accept ang friend request ko. Ha? Haloy-haloy na ako nag-request kay Junil Cuba. Junil Cuba, friend request. Kung yan ang pig-accept.
Sa wakas, pig-accept ka ng iraray. Junil Kubag. Busy kaya si Boss Junel. Sabi ko, ang gabos mo na friend sa BBS, ako na lang ang day mo friend. Bueno, digdi na kita sa shoutout. Ang suspect, si Ricar alias Kangkang. 28 anyos ini kan Santo Niño, Barangay Kangkang Abella. yan, bako yung pinsan ka sa kuyang amigong si Kongkong Liagas. Bako. Bako yan, Oo. ta si amigo kong, ining amigo kong si Kong Liagas partner, hindi talagang haluyan ng congressman. Kong talaga na eh. Oo. High school pa kami, Kong na talaga na eh. Kong. Ini man si Kang. Kang. Si Kangkang. Kangkang. 28 anyos. Si kaya nag-score ki Kangkang. Madali yun. Madali yung tandaan. Ano man nga kita kikang. Sige, hali ki Kangkang. Madali talagang... Tara na ya. May bago ngayon bukasan duman kikangkang. Kung sa negosyo, madaling tandaan. Oo. Madaling tandaan, madaling balikan. Sige, Araw kan hali. na madaling tandaan. Win-win. Win-win. Oo, ano pa? 1-1. Kaya yan si Kangkang pig-bypass kan na mga autoridad, mga membros kan CDU, CIU, NCPO, Sinman PDEA Regional Office 5 sa ginibong bypass operation. Nagtukob siya sa paon kan mga autoridad. 500 peso na naman. 500 peso. Ako talaga piskal niya. Hindi diresmis ko na rin kaso ng partner. Pero may na lang nating 500 na paon nito. Yung man lang ay ang kaya mi. Ay, ano na yan? Man lang ay ang budget kan PNP. Kamong mga nagtutulak ni droga, pag 500 lang ang biyahe sa Indo, magduda na ka mo. Oo. Yun na naman ngayon 500. 500 doon kaya. Ano kita, perbigyan limahol. Oo, Dahil pagkatapos ako- sigan sa Lingoy. ano kita? Sige, tuloy mo. Shout out, Mr. Shout out. Nako igdi ki Kangkang. 500 lo na ako yan. Ining sarong sachet ining 500 doon. As in 5 pa na heat seal transparent plastic sachet containing the crystalline white crystalline substance suspected as shabu. Sa'yo nagpipwisto si Kangkang. Ang pwesto niya dyan sa Zone 6, Santo Niño, Barangay Abella. Zone 6, Santo Niño. Digdi sa digdi sa may, may pakamaliga na. Oo, luman sa Kalye Taipo. Boundary. Sa may Kalye Taipo. Iyo. Tapos, Nakakunan siya ng 5 pang pidasong sachet kan pinagtutumudang shabu. Narestar siya alas 6 ning pagkabanggi kanakaagi nga daw isinunod. Narestar man ang duwa pa si Fernando, 31 anyos, construction worker, residente kan Zone 6, Barangay Kararayan. Asin ang suspect number 2, si Wenceslao, 34 anyos, single, residente kan Zone 6, Barangay Kararayan. Duman sila nagpupwisto sa Zone 6 sa Barangay Kararayan. pero bago yan yet grabe ng breaking news na niyo. General Torre, tinanggal na. General... Sino ang ipapalit? Baka si Baste, Duterte. Hindi pa. Kaya, Junel, alsakuyang abigo dyan sa newsroom, pakihanapin doon details kay ni General Torre, tinanggal na pangyayari. Madali lang pala lang sa iyong pagiging Ano daw nangyari? halikan kapupulisan. Ginawa ko naman ang lahat. Oo. Ginawa ko. Inaresto ko si Duterte. Inaresto ko si Say Iniga, boss na mga kalaban ni Mr. President. Ano nangyari? Nervous na nga ni si Bato pag nasa salinguyan sa Senado si Torre. Sana sa lingoy na. Bad nga takmaw ngayon kali. Sabi daw si Mr. Judil Cuba na alsakuyang bagong Facebook friend sa Facebook. Aramo ng details. At, General Torre, tinanggal na. Ay, naku, madali lang siya dahil nahilat makaretire. Anong dahilan? Anong rason? May papaliwanag ang Malacanang?
Sisay, anong pagtanggal, partner? Nirelieve sa pwesto ng Malacanang si bilang Philippine PNP National Chief. Police Chief General Nicolas Torre. Bigla, anong nangyari kay General Torre? Sa relief order na may petsang August 26, 2025, Baka sabit siya sa flood control. permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Sige. ito ay magiging epektibo agad-agad. May Inatasan issue. din si Torre na siguruhin ang proper turnover sa lahat ng usapin, dokumento at impormasyong may kinalaman sa kanyang tanggapan. Walang ibinigay na dahilan ang Malacanang kung bakit inalis Anong kaso nga, sa Lee? pwesto si General Torre. So, General Torre is out. Out. Sino kaya ang in? Baste, Duterte. General Baste. Bueno, inagos na iling shout out personnel of Police Station 6 ang lead unit together with Police Station 2 na-arrestar si Fernando 31 anyos kan Asinman Wenceslao 34 dyan sa Zone 6 Barangay Kararayan Naga. Nakuha sa inla ang 5 pang pidasong heat seal transparent plastic sachet. Asin nabawi ang 500 peso bill. Saro pa 9165 alas 6:49 ng kasubanggi suspect si George 38 anyos single welder residente kan Green Valley Subdivision Barangay Pakul. Subad man siya sa paon na 500 peso bill. Ang ipinaon sa iya, tinaan niya ning medyo talong limahon, pero bawi man ang mga otoridad. Takan siya madakop, 5 pang pidasong sachet. Naman, grabe, Kaya labawi ang buy-bust money, as in iba pang mga drug para Kasori yan nangyari, partner. Ha? Kasori nangyari yung mga by-bus. Kansarong banggi pagkatapos kasubanggi. Kansaro banggi sa Kasubanggi, ha? Oo. Labo-labo grabe. ang pag-aarestar sa mga nag-violar sa shoutout. Pero, mayo, aram mo, partner, yan ang purpose kang programang Radyo Banat sa kan shoutout ni Tito Boyet. Bago sila ma-score, bago sila mabiyahe, nagdadangog muna sa to, partner. Mayo na kaya. Si George kaya. Mayo kaya, nakalawit na. Mabiyahe kayo katsan. Dangog muna kayo kita sa Radyo Banat. Tatibad nga itong dudumanan ta. Bakit si Dodo Malanta nasa ublo na, ayan. nakalawit na. May kalawit. Nakalawit Kaya na. itong mga scorer ni George, ni Wenceslao, ni Fernando, ni Kangkang. Ni Kangkang. Dahil nakamumag dyan, kalawit na. Shout out sa Indo na pinapaaram sa Indo na maghanap lamang na lang kamo ng ibang source. Yan, ibang buburauto nito. Diyan garo sa panganiban dahil panadadali. Ay, matindi. 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 Dahil sabi ka sa kuyang Fred na taga Pidea, ang camera kaya, partner, sa gate pa lang, aram na. Talagang, sa kaday mo kayo magabang gate. Kabilya. Ang gate kaya, partner, pangyayamanin. Pag ginaba ngayon, baka ngayon paabunaran sa mo. Siyempre magagawa man kayo ng pundasyon. Sabi ko di search warrant din do. Hindi kaya pa dita kaapelido kaya ka judge. Kapilido pala ka dyan, baka may koneksyon. Sabi ko, yan lang. Dahil na. Bayain na lang din doon dahil magkaroon nakakaperwisyo. Nakakatabang sa mga nakakatabang sa mga dika. Kaya talagang sinabi ko talaga, Tito Boyet, kan sabi sa kong abigong pidiya, partner, sabi ko di search warrant din do. Negative kaya, idol. Sabi ko, kapilido ka judge. Sabi ko, di dahil nalugod din. Dahil magkaroon nakakaperwisyo, dahil na dito nakupol. Bakit ka mo pa magka-problema? Kapilido pala ka judge. Kamu pala. Madali kitang kaulay, Tito Boyet. Bakit sila pa magka-problema kaya? Bakit sabihon na planted Kaya kung of evidence. Kaya kung igwa po kamong bistadong mga adik na video yan dyan sa barangay din doon dahil man nakakaperwisyo, pabayahin na lang. Kung iyan nakakaperwisyo sa pagitan pagkawarak ka
Iwan mga itik, Ah, manok, baka tapos ka- isuswap. pero pag itong mga pati chinilas mo titiraw na sa... Nawalat sa luwas. Ay, grabe na yan. Ano? Yan Oo. chinilas mong medyo... Kaya magkaroon na itong tampat ginibo nila itong nangyari duman sa dyan sa kamaligan. Ano yan? Itong parabuning manok sa itik, ano? Ano yan? Dilakop. Oh. Oh. Duman na nauubos ang kaiitikan duman Pero sa kung barangay San Roque. ang ganito. neighbor din do tapos talagang perwisyo na sa barangay ultimong chinilas na habayanas na inas-inas na dinadali pa. Pati itong atama nindong lovebird, baga, lovebird ay tinitira na, taping suswap na. Pambira. Dako po. Isumbong na nindo yan sa barangay. Oh. Pero kung itong mga na kulong sa laban lang sa harong tapos siging Sara Sounds, siging dalan-dalan Netflix, dahil na nindo, hindi ba nakaka-permission? Di ba nakaka-permission yan? Nakaka-permission. Kaya shoutout sa mga customer, sa mga scorer. Kayo ng mga nagkadarakop na nabanggitan, hanap lang una ka mo ng ibang source. Sa pangaliban, maghanap ka mo ng padrino para makalaog. Nakadaklan man yung titubuyit sa mga bistado kong user, dahil ba nakaka-permission, dahil surupong gani mga tubog sa tao. Garo perming nasusula. Kaya ba sabi ko, di ka man inaano. Lay ka man nadarahan. Di ka man pighagada. Lay ka man na istapa. Dahil mo na. Tranquilo na yan. May sadiri na kinaban yan. Ano? Pero kung itong nabibirwisyo ng partner na, maribok, maliga, Sige, kurukurahaw. matambay sa tindahan, talagang pinapailin yung positive siya, ireklamo mo na sa... Well, yan ang karagdagat na report sa shoutout. Violation of RA 9165. Buwang inapod na shoutout. Si Boyet Badares. BBS Banat Patrol. Oy, babalasemo, Tito Yetbu. Hali po dyan sa Philippine National Police. Kaya si mga bago magbiyahe dyan, mag-antabay mo na kamo. Abangan din ang shoutout ni Tito Boyet para aram din ko sa ikaw maduman. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Dahil nakita yung commercial, tayo naman lang garo. Ang sabi ka ni, kadako lang ihinayang ki General Tory Partner, anong nangyari ni parang Stephen? Ikaw parang Stephen at mahilig ka makinig ng mga balitang nasyonal. Anong nangyari ki General Tory Partner? Ano yon? Bakit siya na-relieve? Bakit siya natanggal lang basta-basta? Pambira. Nakakamundo man po hindi mga tugang. Ining nangyari basta sa biglang pagkarilib kay General Torre. Si Benji Rivera. Radyo Banat. O yan na po ang mga text sa tong mga dabarkads. Oy, good morning pa lang ki Vice Mayor, ki dating Vice Mayor Alan Valenzuela, ki Kagawad. Idol, good morning dyan po sa Banwakan, San Fernando, Camarines Sur. Kamusta na si best friend ta dyan? Kamusta na si best friend ta? Nagwawala data ultimong pag-apply driver na kan ambulance dahil na pwede ta. Sabi ka na ombudsman, pinagbabawalan ka na. Permin Mabulo na ikaw ay makapag-apply ng trabaho sa mga pang-gobyernong pamahalaan. Ay, pambira. So sad, wala na si Taag. Good AM, dapat balatan mo si Bordado, ta sigurado may aram po yan sa Centerways Construction. Dahil yan makakalaog sa 3rd District kung mayong go signal si Vice Mayor Bordado yan, BM Bordado. Yan, sinabi ko na po yan, kasubago, na dahil man po mamamayagpag ang sarong district engineer, dahil man po mamamayagpag ang sarong kontratista, kung mayong nagpapakusog sa iya or mayong nagtotolerate sa iya.
Nagkataon po mga tugang, yun pong Centerways Construction, okay lang, may mga construction po na marahay. May mga construction company po na marahay sa indang trabaho. Dahita po sindag ginagabos. Kaya lang may mga walang hiya talaga, layaon po sa DPWH. Sabi nga po kan DPWH, ini classic ni partner, classic ini. Ang meaning kan DPWH, dahil sa pera, walang hiya. Ano? Classic ng meaning yan dahil sa pera, walang hiya. Kaya, may mga kontraktor din na makakapal ang mukha. Yes. Pero gulpi man pong mga kontratistang tultol. Ano po? May hiling po nito sa patrabaho ninda. Look at that dyan po sa Concepcion Pequeña. Concepcion Pequeña, garo na kasi dakula kan mga gihoy si Kabilya. Kaya't nakahiling garo na mga gihoy si Kabilya. Kisay dapat trabaho yan. Dahil kumang po kasi ginagabos na dapat tawanan ta pong project ini mga kontratista hindi po sa lugar ta. Pero hilingon mo man po patrabaho dyan sa Concepcion Pequeña. Kisay man na patrabaho yan, kipahati. Siguro nagkaharati-hati na. Yung mga kipahati daw. Dahil mo na yan, haloy-haloy ka ng kontraktor, dahil ka patataw, magsukol ka, bilya. Ining congressman dating congressman. Ngunyan, Congressman Nelson Ligacion. Ano po, Mayor, Congressman Nelson, ini pong Centerways Construction, ining Plaza Quezon, na ginaraba na, ano nang nangyari? Yan po ang problema sa to, mga kabana at mga tugang, digdi sa to sa ibatang mga kababayan. Kitang korupsyon, habuta sa korupsyon, buruto sa mga paramon. What's happening? Anong nangyari? Third District. Anong nangyari? Garaba. Ano ka po dyan, partner? Inaapo dyan, partner, yung case-to-case basis. Baka kaya parking. Yung Congressman, huwag ka nang maingay dyan. Ito ang sayo. Ako ang magpapatrabaho dyan. Bayan nagigibon si Congressman. Yes, yan ang sabi kan sa kuyang amigo. Hinapot ko kaso hapon. Sabi ko, engineer ka mga pani. Dahil man nga pani. Nagtapos lang pero dahil kumlaman nga pig practice. Ano po? Ano bang gustong sabihin kan na parking? Ang parking is yung tatawa lang kang proyekto kan sarong congressman o senador, pagkatapos tatawa lang ka lang ng percent. Mayo ka lang gigibon dyan. Mayo kang tatrabaho dyan. Diyan ko lang gigibon dyan sa distrito mo. Kumbaga sa bababuyin ko ang distrito mo. Yun. Pero ikaman kasi congressman, hindi. Okay yan. May mga magandang proyekto yan. Kasi in fairness, igwaman po kung naaraman ng mga sinasabing parking, ang sabi sa ko, magayon gaya partner si project, kaya lang talaga gaya, no mention names kita, is overpriced. Sabi ko, kung tutuson, amigo, my friend, overpriced is pangit na rin. Yes, tama. Pero mas maray na kaya sa ghost project. Anong gusto mo project? Overpriced o ghost project? Sabi ko, di mas maray-maray na yung overpriced. At least, nahilig na po yung trabaho. And kamusta? Nagagamit naman. Sabi niya, sa awa ng Diyos, nagagamit naman. So, no problem. Pero may problema pa rin ka, overpriced gali. Hiling ko nito, mga kabana, tingnan ninyo, yung mga ghost project na tatawanan mo na lang 5% ang sarong congressman, kadakulon mga digdi sa to sa 3rd District. Yes, hinahalat ko lang po si dokumento, bako po kong padalos-dalos. Pag tinaram ko po, na-discarte talaga kong dokumento. And sa initial big ulay, kan sa kuyang amigo,
papadara niya ko kan mga dokumento yan para maiwasan tang libel. Tabaka kaya pa di maarong ka magkikabalang. Nagparadiscuss na mayong dokumento. Amping para kuha ngaya cash. Yan kaya pinag-iba din doon ni Kabalang. Si Kabalang kaya, nataram kaya, may cash. Ika kaya, nataram ka kaya, dokumento. Mas mayaman niya sa mo si Kabalang. Okay lang, okay lang. Magkong kasong libel. Araw talaga po kayo ng buhay. Araw talaga yung buhay. Good morning, Kabinji. Shout out man digdi sa Bonifacio San Fernando. Makusugod perbi ang radyo digdi. Yan. Good morning mga taga Barangay Bonifacio. Kusog makusog kita dyan sa San Fernando mga kabalat. O kaya maray-maray, hiling ko din doon dyan sa San Fernando. Bako man po sa tranquilo na baga. Bako nang maribok sa social media. Bayo nang ribok sa airlane. O dikit-dikit kayo to. Mapa-interview kay Kabalang. O, si Kabalang baga sa mga tinamaan duman sa sinabi ni Kuya Vico Soto. Na maraming mga tiwaling media, maraming mga broadcaster na akala mo jukebox. Tinamaan ba ka naman si Kabalang? Ano ang sabi ni Kabalang? Gusto mong ipromote ka? Babayad ka sa ko. Ano pa yan? Tapos kami sasabihin mo kaming mercenary, kapay ka talaga Kabalang. Kaya ako, sa totoo lang ko po sa pagbuhat bangko, mga kabalat. Ako sa sinabi kay ito ni Mayor Vico, naong ba ko? Hindi po ko naanggot. Baka magamatyaw po ako sa broadcast media. Aminado man po talaga ko. Ako unta na kadakol, Dahil man gabos. Kadakol akong kaibanan, kabisto, na mga naaraman ko na igwang mga araw kayan pero bako man araw kayo ng mga 10 million na yan per interview, bako man. Kaya alam, Corina Sanchez yun, Corina Sanchez yun, national yun. Pambihira, kung digdigali sa local, igwang mga bistado akong mga nagkairigwang house in lot, yes. Kanya-kanya po kasing paandar isip yan. Madali po kasi magtaram na yan kaya baurang yan magpaandar isip. Madali po mag-akusar. Yes, madali po mag-akusar. Lalong-lalo na kung di mo kabisto. Pero si Kabalang, lantaran. Pinahiling na si text message ni Gob Elray na, boss, baka nga pwede man ako dyan makahagad sa imong pang-birthday ko. Ikaw ba text kayo si Kabalang ki Governor Elray? Baka man nga pwede mong tawan ng bodyguard si Juby, si wife ko, kagawad. Boss, baka nga panghulog man dyan sa auto o tulog bulan na nga kung dahil nakakahulog. Diyosabal may mga ebidensya pa yan, Kaya tama yan sinabi ni Vico Soto na igwa po sa broadcast, mga kabanat. Kadakol sa broadcast na mga kurap, bako lang mga taga-DPWH, bako lang mga kontraktor, bako lang mga taga-gobyerno, pati po sa media. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Yes, ako, saro ako sa naog madumak ki Tito Vico. Oras mga partner, eksakto na pong 8:59. Luway-luway na kitang mapaaram sa programang Radyo Banat. La 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 la. Nakaibanat na sa newsroom si partner Junil. Sa luwas si Tito Boyet, the shout out. Technical si Boss Ariel Camarotti, Boss Stephen Fabis, mga tugang, ako si Benji Rivera, babalos ka sa inyong pagkatabay. Basta Barreta, sigurado labanan ang fake news. Tapon, tapon, tapon yun.
Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 6:40.